Alexa POV. May the best man win, Uncle. Huling katagang narinig ko mula kay Daniel bago ko narinig ang pagbukas-sara ng pintuan ng opisina. Palatandaan na umalis na siya. Mabuti na rin kung ganun. Baka kasi kapag magtagal pa siya dito sa opisina ni Luther, magkasakitan pa silang magtiyuhin. Heist, hindi yata nakakatuwang ganito. Ano bang nakain itong si Daniel at bakit gusto niya na naman ako ngayong ligawan? Hiwalay na kami. Tapos gusto niyang ibalik ang relasyon namin na malabo nang mangyari. Ayaw ko na sa kanya. Simula noong maghiwalay kami, tuluyan na ding naglaho ang pagtingin na nararamdaman ko sa kanya. Hindi na kami pwede at wala na din akong balak pang tumanggap ng manliligaw. Naku, talaga naman, kay hirap ng ganito. Siguro, didikit na lang ako palagi kay Luther para hindi na ako malapitan pa ng Daniel na yon kahit kailan. At least kay Luther, naging palagay ng loob ko sa kanya at nangako na siya sa akin na hindi niya nauulitin ang mga nagawa niyang pagkakamali noon. At saka ngayon pa ba ako iiwas kay Luther, gayong ramdam kong pag-aalaga niya sa akin? Ayaw ko nang mag-isip pa ng mga negatibong bagay at sa lahat ng mga lalaki dito sa mundo, si Luther pa rin ang pipiliin ko. Sinaktan niya man ako noon pero nagbago naman siya ngayon. At pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga. Sa naisip kong yun, dali-dali akong bumalik ng kama at nahiga. Maya-maya na lang ako lalabas para isipin ni Luther na hindi ako aware sa pagdating ni Daniel kanina. Ayaw ko na magtanong pa tungkol doon at ayaw ko na rin pag-usapan pa yon. Sa paghiga ko ng kama, hindi ko natuloy na malayan pa na nakatulog na pala ako. Muli akong nagising na feeling ko hindi na ako nag-iisa sa silid at nang imulat ko ng aking mga mata. Hindi ko na mga maiwasan na magulat nang una ko masilayan si Luther. Dali-dali tuloy ako napabangon sa gulat. Hala, anong oras na? Napasarap yata ang tulog ko. Bigas ko at dali-dali akong tumingin sa suot kong relo at ganun na lang ang gulat ko nang mapansin ko na halos 7:00 na ng gabi. Yes, gabi na pala at hindi ko malang namalayan. Napahimbing ako sa pagtulog which is sobrang nakakahiya dito kay Luther. I'm glad dahil nakatulog ka ng maayos. Nakangiti nitong wika sa akin. Naku, sorry Luther, napasarap ang tulog ko. Teka lang, hindi ba't may pupuntahan tayo? Seryoso kong tanong sa kanya. Sobrang nagigilty talaga ako. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba naging palagay yung loob ko sa silid na ito at napahaba pa ang tulog ko? It's okay. Cancelled na yon kaya naman hindi na kailangan. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Sobrang nagigilty pa rin ako dahil alam kong late na siguro kaya cancelled na. Sa bagay, bakit kasi hindi niya ako ginising? Cancelled na? Kung ganun wala na tayong pupuntahan ngayong gabi? Casual kong tanong sa kanya, kaagad naman siyang tumango. Kung ganun, pwede ko na palang tuparin ang pangako ko sa'yo na ililibre kita? Tanong ko sa kanya. Napansin kong kaagad naman nagsalubong ang kilay niya. What do you mean? Seryosong tanong niya sa akin. Naisip ko lang, hindi ba't nakapangako ko sa'yo na ililibre kita sa unang sweldo ko? Sumweldo na ako, kaya pwede na kitang ilibre ngayon. Nakangiti kong sagot. Well, talaga? Abat hindi ko tatanggihan yan. Nakangiting sagot niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Imagine, pumayag siya. Nang ganun kabilis? Kung ganun, ano pang hinihintay natin? Tara na, giting-ngiti kong sagot sa kanya. May idea na ako kung saan ko siya dadalhin at excited na ako makita kung anong magiging reaction niya. Well, let's go! Excited na ako. Kung nagkataon, first time ko itong mararanasan na may nanlibre sa akin. Nakangiti niyang sagot. Nagpatiuna na ako naglakad sa kanya palabas ng secret room. Mukhang kaming dalawa na lang ni Luther ang naiwan dito sa opisina. Napansin ko pa nga ang bag ko na nakapatong sa ibabaw ng table. Kaya dali-dali kong dinampot yon at nagpatiuna ng naglakad palabas ng opisina. Katahimikan ang bumungad sa akin. Nakauwi na nga lahat ng empleyado at kaming dalawa na lang yata ni Luther ang nandito. Yes, imagine kaming dalawa na lang ni Luther ang naririto pero ni kahit na konti wala akong nararamdamang takot. Alam ko sa sarili ko na hanggat kasama ko siya, safe ako. Alam kong hindi ako pababayaan ni Luther at hindi siya gagawa ng mga bagay na muli ako masasaktan. Panghahawakan kong pangako niya sa akin na babawi siya sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa akin noon at alam kong
tutuparin niya yon. Try this! Buong pagkasabi kong bigkas kay Luther sabay subo sa kanya nang hawak kong binalatan kong balot. Hindi talaga siya nakailag nang bigla ko nalang sinalpak sa bibig niya. Kaya naman, kaagad na nagsalubong ang kilay niya sabay takip siya sarili niyang ilong. Nandito kami sa isang park kung saan makikita ang mga pamilyang namamasyal. Ang iba pa nga ay naglatag ng banig sa damuhan habang may mga pagkain sa harapan nila. Pamilyang naririto pero may ilan din siya mga magkasintahan yatang naliligaw. Alam ko na first time ni Luther ang pumunta sa mga ganitong lugar pero wala siyang nagawa nang sabihin ko sa kanya kanina. Pagkalabas namin ng opisina na dito ko gustong pumunta. May nabili kaming parang plastic na inilatag din namin sa damuhan kung saan nasa harapan din namin ng iba't ibang street foods na binili namin kanina. Nakikipiknik din kami kasama ng iba pang mga tao nandirito. Ah, God, what is this smell? Smell like a rotten something. Ew! Narinig kong reklamo ni Luther. Hindi na siya nakatiis pat dali-dali siyang kumuha ng tissue at niluwang balot na nasa bibig niya. Buo na nga ang sisiw at nantitigan nito kung anong sinubo ko sa kanya kanina. Gulat siyang nakatitig sa akin. That is balot. Ano ka ba? Nasaan ka ba nung mga kabataan mo? Huwag mo sabihin hindi ka nabigyan ng chance na magbulakbol kasamang mga barkada mo. Natatawa kong sagot. Kumuha ako ng isang stick ng isaw at mabilis yung sinubo. Napansin kong lalo siyang napangiwi habang nakatitig sa akin. Ano ba yung kinakain mo, Priscilla? Hindi ba sasakit ang tiyan mo dyan? Seryosong bigkas niya. Sa bawat pagkagat ko sa isaw na nasa stick, kitang-kita kong pagkamangha sa itsura niya. Masarap kaya? Actually, yung una kong sinubo sa'yo kanina, balut yun, meaning fertilized developing egg embryo. Don't worry, safe pang kainin yon pero hindi ko rin kayang kumain ng ganon kaya binigay ko na sa'yo. Natatawa kong sagot sa kanya. That's disgusting, Priscilla. Oh, come on, don't do it again. Seryosong sambit niya. Nginitian ko lang siya sabay abot sa kanya ng tokneneng na kasama ko sa mga nabili kanina. Try this. Masarap to. This is egg lang naman. Luto to kaya tikman mo. Nakangiti kong wika sa kanya. Sorry, ayaw ko. Hindi ko kaya. Kung gusto mong tumambay sa ganitong lugar, ayos lang. Magpapadala na lang ako ng matinong pagkain dito. Seryosong sambit niya. Hindi ko naman mapigilan na mapasimangot. Supposed to be ako manlilibre sa'yo pero hindi mo gusto. Nakakalungkot naman. Nag-effort pa naman ako tapos ayaw mo pala. Nakaingos kong bigkas. Napansin ko natigilan naman siya habang titig na titig siya sa akin. Hindi ako sanay kumain ng mga ganyang pagkain. Lumaki at nagkaisip ako sa Australia kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magbulakbol kasamang mga kasing edad ko at kumain ng mga street foods sa tabi-tabi. Seryosong wika niya sa akin. Natigilan naman ako. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at napapansin ko ang lungkot na nakaguhit sa mga mata niya. Hindi ko mapigilan na magtaka. Ganun ba? Siguro, masaya naman na naging teenage life mo. Nakangiti kong tanong sa kanya. Nope, lumaki ako nang walang ibang inaasahan kundi sarili ko lang. Look, bata pa lang ako, hiwalay ng mga magulang ko. Ilang beses din nag-asawa si mommy pero laging failure. Hanggang sa nagsawa na siya sa papalit-palit na lalaki. At umuwi na siya dito sa Pinas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Wala akong idea sa buong niyang pagkatao. Bastang alam ko lang sa isa siyang blanco at isa siyang business tycoon. Isang blanco na hindi basta-bastang malalapitan ng kahit na sinong ordinaryong tao dahil sa kanyang wealth, influence at powerful impact sa business world. Kahit ako hindi ko rin masabi kung swerte nga bang matatawag na nakalapit ako sa kanya. Nag-start sa pagbenta ko ng sarili kong katawan sa kanya ang lahat-lahat at ngayong friends na daw kami. Pagkatapos ng masasakit na mga pinagdaanan ko sa mga kamay niya, heto ako. Kasama pa rin siya pero hindi na kagaya ng dati. Ramdam ko ng respeto mula sa kanya na never kong naramdaman nung bayad ang katawan ko. How about your dad? Seryosong tanong ko sa kanya. How about your dad? I mean, sorry sa tanong ko. Okay lang naman sa akin kung ayaw mo magkwento eh. Walang problema. Nagkataon lang kasi talaga na curious ako lalo na't nag-start ka ng magkwento.
Seryoso ang bigas ko. Muli siyang napatitig sa malayo habang nababanaag ko pa rin sa mga mata niya ang matinding lungkot. Ganon din si Dad. Kung sino-sinong babaeng inaasawa niya, dati hanggang sa isang araw, nahawaan siya ng isa niyang babae ng sakit at naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Seryosong sagot niya sa akin. Lalo naman ako nagulat dahil sa narinig. Palikero kasi eh. Hindi kayang panindigan ng binuong pamilya at hindi makontento sa isang babae. Kaya maagang nakarma at maagang na maalam dito sa mundo. Seryoso niyang bigkas. Sorry, hindi ko alam. Seryosong bigkas ko. Hindi ko din naman talaga alam ang tungkol dito dahil kahit nagaano pa kayaman at kakilala sa lipunan ng pamilya nila, walang napapabalitang mga ganitong bagay. Yeah, maliban sa buong pamilya, walang ibang nakakaalam nito. Kung hindi ikaw pa lang, nakangiti niyang sagot sa akin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Seryosong tanong ko. Congratulations, Priscilla. Ikaw pa lang ang nakakaisang walang dugong blankong nakakaalam ng sikreto ng pamilya namin. Talagang itinago sa media sa lahat ng dahilan ng pagkamatay ni Daddy dahil malaking kahihiyan yon sa pamilya namin. Yeah, nasa amin ng lahat. Ang akala ng lahat isa kaming perpektong pamilya na tinitingala ng lipunan. Pero hindi nila alam na may malaking sikreto palang nakatago sa amin. Sikreto na isinama na namin sa hukay ni Daddy. Seryosong muli niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Gosh, naisip ko lang. Talaga bang pinagkakatiwalaan ako ni Luther? Paano niya naatim na sabihin sa akin ang tungkol dito? Paano ko mag-leak ang kwentong ito? Ako mapagbibintangan kasi ako lang palang outsider na nakakaalam? I'm sorry. Dapat pala hindi mo nalang kinuwento sa akin. Bigla tuloy ako natakot. Wala sa sariling sambit ko habang hindi ko maalis-alis ang pagkakatitig sa kanya. Napansin ko muli siyang napatitig sa akin kasabay ng pagguhit ng ngiti sa labi niya. Bakit mo naman nasabing tungkol sa bagay na yan? Luke, kaya ko ito naikwento sa'yo dahil hindi ka na iba sa akin. Ikaw ang nag-iisang Priscilla ng buhay ko. At masaya ako sa tuwing kasama kita. Nakangiti niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti dahil sa sinabi niya. Grabe siya, kinilig ako dun ha. Okay, pero promise safe sa akin ang sikreto ng pamilya mo. Kaya wala ka nang dapat ang ipag-alala. Nakangiti kong wika at tinaas ko pang kanan kong kamay na para bang nanunumpa. Hindi ko pa nga maiwasang magulat na nang tatawa siyang hinawakan ng kamay kong nakataas at ibinaba yun. Hindi mo kailangang gawin yan. Wala akong pakialam kung kakalat mo ng sikreto ng pamilya namin. Pwede mong ikwento kahit na kanino kung gusto mo. Nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Sira, anong palagay mo sa akin, chismosa? Nakataas ang kilay na tanong ko. Hindi ba? Seryosong sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Wala akong ibang close friends maliban sa'yo, kay Emerald at kay Rita. Si Crystal naman hindi na nagpapakita sa akin. Si Miss Misty naman, although nakakausap ko siya sa opisina pero hindi ko masabi na friends kami. Yung mga kasamahan ko sa department, feeling ko ayaw nila sa akin dahil napapansin yata nila na favorite mo ko. Pabiro kong bigkas. Natawa naman to habang seryoso siyang nakatitig sa akin. Binubuli ka ba nila? Tanong niya. Sino? Yung mga kasamahan ko sa department? Hindi pa naman pero palagi nila akong pinaparinggan. Sagot ko naman kaagad sa kanya. Like what? Tanong niya. Like, inaakit daw kita. Nakingiwi kong sagot. Nagulat na lang ako nang malakas siyang tumawa. Tawa na akala mo hindi siya isang CEO ng isang multi-million company. Luther, ano nakakatawa sa sinabi ko? Sira ka talaga. Nakangiti kong bigkas. Nakakahawa ang tawa niya. Actually, ngayon ko lang siya nakita na tumawa ng ganito at nakakagaan pala ng kalooban. Imagine, napatawa ko lang naman ang CEO ng kumpanya kung saan ako nagtitrabaho. Ang taong halos kinatatakutan ng lahat. Abad, malaking achievement sa akin yun. Sino may sabi na nilalandi mo ko? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kahit na nakangiti siya, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kaba. Ayaw kong may masisante dahil sa akin, no? Hindi ako ganong kasamang tao para ipahamak ang kapwa ko. Ha? Naku, wag na. Ayos lang naman.
Kaya ko pa namang i-handle eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Priscilla, sabihin mo sa akin, sino siya? Para naman aware din ako lalo na at nasa loob pala siya ng kumpanya ko. Seryosong bigkas niya. Bakit ba kasi? Ano ba kasing gagawin mo kung sakaling malaman mo kung sino siya? Tanong ko din naman kagad. Hindi niya ako sinagot, bagkus makahulugan niya akong nginitian. Sisisantihin mo siya? Namimilog ang mga matang tanong ko. Nope, ipopromote ko siya. Nakangisi nitong sagot na labis kong kinagulat. Luther, ang sama mo! Angal ko kaagad sa kanya. Pabiro ko pa siyang nahampas sa kanyang balikat dahil sa labis kong pagkagulat. Imagine, ipopromote niya daw sa position. Akala ko ba akong mas mahalaga sa kanya? Akala ko pa naman ayaw niyang may mang-aapi sa akin. Pero bakit ganito naging sagot niya sa akin? Hey, nagbibiro lang ako. Of course, hindi ako papayag na may mang-api sa'yo. Sabihin mo sa akin kung sino yung nagchismis sa'yo para madisiplina ko. Nakangiti niyang sagot sa akin. Talaga? Mabuti at sinabi mo kagad sa akin ngayon na nagbibiro ka lang kung hindi. Hindi talaga ako makikipagbati sa'yo. Nakaingos kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon, buong paglalambing na humawak ako sa kanyang braso at inihili kong aking ulo sa kanyang balikat. Ay, hindi ko akalain na darating ako sa ganitong punto na muli ako magtitiwala ulit sa taong labis na nanakit sa akin noon. Mas masarap palang magmahal si Luther bilang kaibigan kaysa bilang karelasyon. Sana lang talaga tuloy-tuloy kaming ganito. Sana lang talaga wala nang problema pa na dumating sa buhay namin. Ayaw ko na ng gulo. Mas gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Kakauting mga kaibigan pero lahat sila ay tunay na mga tao at tapat sa akin. Yung hindi ako pinaplastik. Naramdaman ko naman ang pagkabig ni Luther sa akin. Kaya lalo akong napasiksik sa kanya. Hindi ko mapigilan na mapatitig sa kalangitan. May mangilan-ngilan ako nakikitang mga bituin na nagkalat sa kalangitan kaya hindi ko mapigilan ng mapangiti. May out of the country ako ngayong end of the month. Gusto mo bang sumama sa akin? Maya-may narinig kong tanong niya sa akin gamit ang malumanay niyang boses. Wala sa sariling napaayos ako ng upo at tumitig sa kanya. Talaga? Saang bansa? Excited kong tanong sa kanya. Japan. Maiksing sagot niya sa akin kaya kaagad na namilog ang mga mata ko dahil sa matinding excitement. Yan pa naman ang bansang pangarap kong pasyalan. Ay, seryoso kaya siya sa pagyayaya niya sa akin na isama ako? Sana seryoso siya. Tsaka kasi ako na kapag itong si Luther ang kasama ko, libre ako sa lahat. Gusto kong sumama kaya lang wala pa akong passport eh. Nakalabi kong sagot sa kanya. Well, kung gusto mong sumama, walang problema sa passport. Pwede kong ipaprocess kagad yan. Sa abogado ko, nakangiti niyang sagot sa akin. Lalong bumuha ang tuwa sa puso ko. Hindi ako makapaniwala na ganito siya kabilis kausap. Talaga? As in, seryoso? Excited kong bigkas. Nakangiti naman siyang tumango. Bakit? Kailan ba ako nagbiro sa'yo? Of course, seryosong seryoso ako. Actually, nag-aalala nga ako na baka hindi ka papayag na sumama sa akin eh. Kailangan ko talaga ng isa pang staff na sasama sa akin dahil may mga business meetings, conference akong pupuntahan. Nakangiti niyang sagot. Bakit hindi mo isama si Miss Misty? Secretary pa lang kailangan mo eh. Kinakabahan na ako. Baka kasi hindi ko makayanan ng responsibilidad ng isang secretary. Seryosong sambit ko. Don't worry, kayang-kaya mo yan. Akong bahala sa'yo. Tsaka hindi pwede si Miss Misty dahil starting next week, effective na ang resignation niya. Dahil kailangan niya asikasuhin ang nalalapit niyang kasal. Nakangiti niyang sagot. Talaga? I mean, ikakasal na si Miss Misty? Gulat kong tanong. Yeah, bakit hindi niya ba nababanggit sa inyo? Kunot noon niyang sagot sa akin, kaagad naman akong umiling. Ikakasal na siya. Namumroblema nga ako ngayon kung sinong papalit sa pwesto niya eh. Ikaw na lang kaya Priscilla? Nakangiti niyang wika na labis ko ikinagulat. Nakikita ko kasi kung gaano kaabala si Miss Misty. Araw-araw kaya alam ko hindi birong trabaho ng isang sekretary nitong si Luther. Natatakot akong baka hindi ko kayanin. Kaya ko ba? Naku, baka naman papalpak ako sa trabahong yan. Hanap ka na lang kaya ng iba, yung masamak na professional at may experience sa ganyang trabaho.
Seryosong sagot ko na sinabayan ko pa ng sunod-sunod na pag-iling. Ayaw ko maging sekretary niya dahil baka pumalpak lang ako. Baka sa trabaho pang yan magkakasira ang maayos na samahan namin ngayon. Siyempre kung papalpak ako, tsaka kung kagaya ng ibang mga empleyado dyan, masisigawan din niya ako kapag may mali sa trabaho ko tapos sasama ang loob ko. Hanggang sa hindi ko na siya kikibuin at tuluyan ang masirang pagkakaibigan namin. Kayang-kaya mo yan. Don't worry, akong bahala sa'yo. Seryosong sagot niya din naman sa akin. Hinawakan niya pa ako sa aking kamay at pinisil yun. Walang ibang mas qualified na maging secretary ko kung hindi ikaw lang. Saka kung hindi mo kayang trabaho, pwede naman akong kumuha ng isa pa. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako papayag na mahirapan ka sa trabahong yan eh. Pangako, aalalayan kita sa abot ng aking makakaya. Nakangiti niyang sagot sa akin. Wala na ako nagawa pa kung hindi ang ipikit matang pumayag. Well, may magagawa pa ba ako? Mapilit siya eh. Kung maging sekretary ako nitong si Luther, tsaka kung tataas din ang rango ko sa kumpanya. At higit sa lahat, tataas din ang sahod ko.